Magandang araw po sa inyo lahat at ito yung lingkod ay Freddy sa Facebook/Freddy and YouTube channel at Filipino sa America Blog in YouTube channel. Okay? And if you haven't subscribed to my channel, please uh, press the red button below and you will be connected to my channel and it's all free. At kung pwede kayo mag-comment, then you make comment in Filipino or in English. And don't forget to give me a big likes and I will really appreciate it. And guys, thank you so much for continue tuning to my daily commentary here in YouTube channel. Okay? At Filipino sa America Blog. Okay? Ang topic natin for today is, alam ba nyo ang kaso ng SMNI? Diyan sa Pilipinas at dito sa Amerika ay nawala na ang YouTube. Nawala na sila sa YouTube ang SMNI. Dahil yung kanilang owner, si Pastor Kibuloy, ay wanted ng FBI dito sa Amerika. Nagkaroon siya ng problema. Ang kaso niya ay sex trafficking. Yan ang kanya naging problema. At siya ngayon ang naging number 1 wanted dito sa Amerika. Okay? Kasi maraming complaint eh. Ang mga complaint ay Pilipino rin. Yung mga biktima niya. Kaya hindi siya makakarating dito. Pag dumating siya rito ay sigurado, ewan ko syempre, wanted siya eh. Alam na natin kung anong maaaring mangyari, no? Ngayon, ang kanyang channel, ang SMNI, ay nakaharap ngayon sa Kongreso. Dahil yung isa sa mga anchor niya ay si Ka Eric ay na-involve sabi nila, na-involve daw ito sa fake news, okay? Wala kasing basihan yung kanyang ibinalita tungkol sa how much is the Congress spent in a year. Pinatutungkulan niya si Speaker Romualdez. Sabi niya, billion, pero halos 1 milyon lang o 3 milyon lang. Ang layo ng agwat. At doon nagsimula ang hearing at nakita na maraming violation ang SMNI. Nung first hearing ay mukhang hindi nakakuha ng suporta ang mga anchor ng SMNI sa pangunguna ni Ka Eric at ni Lorraine Badoy. Si Lorraine Badoy ay dating former NTF ECLAC, okay? ELCAC. Yan, NTF ELCAC. Siya po ay dating miyembro niyan, okay? Kaya ngayon ay nahihirapan sila at mo talaga mahihirapan, most especially pag gumawa ng committee report ang Congress para dalhin sa plenary hearing. Okay? At sa pang-violation nila ay nag-change sila ng management without informing the committee. The Committee on Franchise. Yan. Hindi sila humingi ng permiso. Kasi hindi ko pwede yan eh. Hindi ko pwede yan na basta-basta gagawa ka. Kasi lahat yan nasasaad sa batas. Kailangan sundin mo ang batas. Kailangan sundin mo ang procedure. Okay? Yan ang importante yan. Okay? Kaya look, yung kanilang franchise ay malabo, no? Nakatapos na ang first hearing and second hearing. At sa second hearing, guys, nagkasagutan pa. At bawal yan. Kaya na-contempt sila. Bakit sila na-contempt? Ito ang mga kasalanan nila. Pag mako-contempt ka sa Kongreso, if you disobey a committee order, okay, Mr. Chairman, okay, you have to respect na yung bago mo padaanin do sa
sa ngugat, kailangan humingi ka muna ng permiso sa chairman, okay? Chairman. Committee, okay? Pangalawa, refuse to answer question. Ano ang ginagawa nila ka Eric at saka ni Badoy, no? Okay? Kaya alam naman nila mga, ewan ko kung nag-aral yan o abogado, dapat igagalang nyo. As abogado or lawyer, you must know how to uphold the law. Yan ang sinasabi ng Supreme Court eh. To all new lawyers, you must uphold the law. You must obey all the rules. Because you are a lawyer eh. Sinabi ng Supreme Court yan, just now, sinabi sa kanila. Ni-remind sila, yung mga new lawyers, okay, to be lawyers kasi hindi pa sila sumusumpa. They should take oath of allegiance to the Constitution of the Philippines. Yan po. At pangatlo ay hindi yung kanilang pagtestimonya ay puro kasinungalingan, no? Kaya na-contempt. Nakakulong sila ngayon sa Kongreso, magre-recess ang Kongreso next week. 3 days lang sila papasok at tapos wala na. Balik nila sila sa January 22, I think. Kaya makukulong sila doon. Diyan na sila magpapasko. Sa bagay, wala naman yatang Pasko dyan sa kay Pastor Kibuloy. Wala silang Pasko. Okay? Yan ang update sa SMNI. At isa pa, alam natin ang China ay gustong sakupin ng Pilipinas. At ito ngayon nandyan sila sa West Philippine Sea. Okay? At sila ay nung pumunta si former President Rodrigo Duterte last July 2023 sa China na hindi alam ng Pangulo. Bigla na lang sila pumunta. Yung pala, mag-uusap ang SMNI at ang gobyerno ng China. Ang Global Television Network. Okay? China Global Television Network. Ayan, CGTN, government television po yan ng China. Nag-meeting po sila para sosyo. Bawal yan eh. Pwede nilang gamitin yung istasyon na yan for Chinese propaganda. Yan po. Anti-government, yung station na yan, anti-government station. Di nyo ba napansin, pag nanonood kayo sa SMNI, lahat sila, karamihan, kontra sa gobyerno. Ang katunayan, yung ngayon ay si Vice President Sara Duterte ay kumukontra sa patakaran ng pamahalaan through President Bongbong Marcos Jr. to allow peace diyan sa Pilipinas with the NDF, CCP, NPA. Yan o. Kinokontra ko yan. Nagsalita na si VP Sara Duterte. Bakit ayaw nila ng katahimikan, kapayapaan? Nakakita ba kayo ng bansa na mayroong ganyan? Katulad ng Singapore, katulad ng Japan, katulad ng Korea. Ang Taiwan, yes, but as a whole, wala sa kanilang bayan ang kumukontra sa gobyerno nila ang Taiwan. Sila ay pro-democracy. Ayan. Sila ay may kapayapaan sa kanilang nasasakupan. Hindi katulad dyan sa Pilipinas. Bata pa ako, nag-aaway na. At hanggang ngayon. Kaya hindi umaangat ang hirap na hirap. Umangat man, konti lang. Hindi nating makuha ang kasaganaan. Yan po ang nangyayari. Kaya ang ginawa po ng SMNI sa pangunguna ni Rodrigo Roa Duterte na dating presidente
Hindi alam yan ng Pangulong Marcos na bigla na lang silang nakarating sa China. Yung pala ay makikipag-negotiate at gagamitin nila SMNI television para looks propaganda ng China. At yan nangyayari noong July 2023. Kailan lang. Okay? So, kayo na ang bahala. Ilagay na lang nyo dito sa comment. Payag ba kayo? Ibigay ninyo ang inyong karapatan na magbigay ng comment dito. Kayo ba ay pro-China or pro-Philippines? Okay? Kayo ho. Buti na lang nandiyan sa atin ng Amerika upang tayo ay ipagtanggol kung sakasakali in accordance with the treaty, Mutual Defense Treaty of 1950. Okay? In God we trust, never hold your peace.